yan. At ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Medyo inaanuhan ko lang, kinakalmahan ko lang yung live natin, no? Hindi ako masyadong hyper. Kasi nakakapagod yung maghapon, mga kababayan. Ito pag-usapan natin. Kiko Barsaga, gusto raw ipa-impeach si PBBM, mga kababayan. Ayun, pinagtawanan. Ang sabi sa kanya ay pakiayos muna ang grammar mo. Mga kababayan, mga ka-GPnatics, bakit ganito po? Kasi itong si Kiko Barsaga, ang sabi niyang ganon ay ipa-impeach si PBBM. Pero yung sa kanyang write-ups, ang nakalagay doon, binura po ng Abante, no? Mga kababayan, kasi binabalikan ko, yung Abante, pag binasa ninyo dito, ay nawala na. Binura na nila yung kanilang post. Pero meron pa rin naman tayong nakuha. Ito yung sa Abante, oh. Yan, para ipakita ko sa inyo, mga kababayan. Wala na yung sa wala na, tinanggal na ng Abante yung post nila. Oh. Kaya ang nakita na lang natin ay yung nandoon sa thread. Ito. Bakit ba pinagtawanan si Kiko Barsaga, mga kababayan, doon sa kanyang sinasabi na impeach si PBBM? Kasi yung grammar niya po doon ay we will impeachment. Sabi niya ganon. We will impeachment PBBM. Tinignan ko, teka lang, bakit we will impeachment? Di ba dapat we will impeach? Kaya binura siguro yung post na yon, mga kababayan. Nagkamali siguro itong si Kiko. Kaya pinagtatawanan siya. Sabi sa kanya, hoy, teka lang, ayusin mo muna yung grammar mo. Bakit we will impeachment? Yon. Kaso binura na yung post ng Abante. Sobrang dami, mga kababayan, ng doon. Talagang kung titingnan nyo po yung reaction, titingnan nyo yung mga comments, pinagtatawanan si Kiko. Ito na lang yung nakuha natin. Yan, sabi dito, we will impeach, binago na. We will impeach President Marcos. Yan ang sinisigaw ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga laban kay Pangulong Marcos Jr. hinggil sa umano'y kawalan ng aksyon sa issue ng bilyon-bilyong pondo ng flood control projects na sangkot sa kontrobersya. Ayon kay Barsaga, handa siyang itulak ang impeachment laban sa Pangulo dahil sa umano'y kakulangan nitong magdala ng hustisya para sa taong bayan. Grabe, mga kababayan. At kaugnay din po ng balita na ito, itong si Kiko Barsaga ay tinanggal na rin po sa listahan ng reservist. Bakit? Isa po siya sa mga nag-uudyok sa mga militar, mga kababayan, na mag-aklas laban kay Pangulo. Kaya ngayon, tinanggal na rin siya. Ito yun, Rep Kiko Barsaga, inirekomendang i-delist o alisin sa listahan bilang reservist dahil sa post nito tungkol sa militar at pulisya. Nirekomenda na alisin si Cavite 4th District Kiko Barsaga sa listahan ng reservist matapos ang ilang social media posts na umano'y kumukontra sa militar at pulisya. Ayon ito kay Philippine Army spokesperson Colonel Louie De Maala. Ayun, mga kababayan, nayari. Ayan, para kasing ang lakas ng sinto-sinto. Hindi totoo. Diba, grabe talaga ang pagiging papansin masyado nito. Sabi ni Ayat, di ba GP sabi nila na dapat ipatingin yan si Barsaga sa psychiatrist kasi may tama daw. Ito kasi ang nagiging challenge niyan, mga ka-GPnatics. Kapag ipinush nila ng ipinush yan, ang mangyayari kasi, parang lumalabas na, demolition job, parang ganun. Kasi hero to ng mga DDS. Diba? Pag hero ng DDS, alam nyo na. Diba? Pinagtatanggol nila yan. Magaling sa kanila yan. Yan lang daw ang nag-iisang matapang na kayang magsalita
sa Kongreso, mga ka-GP Natics. Kaya untouchable. Hindi, pero pwede naman nilang paimbestigahan. Pwede naman nilang ipaano yan sa psychiatrist. 'Di ba? Kaya lang mga ka-GP Natics, maliit na bagay itong si Kiko. Ninyo ko ng ninyo. Maliit na bagay itong si Kiko. Kumbaga, hindi na dapat pagbigyan ng pansin, 'di ba? Ng mga kongreso o mga kongresista. Bakit? Wala namang laman walang saysay. 'Di ba? Kaya nga tinatawanan lang siya doon sa grammar. Gusto mong ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin mo, we will impeachment Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Nelson Caringal, dapat I will impeach kasi nag-iisa naman siya, boss. Hindi, ang malupit ba kasi dito, Nelson Caringal, we na ang ginamit niya pero nag-iisa lang siya, tapos impeachment pa. Sabi niya ganon, we will impeachment. O pwede naman, kung sundin natin yun sa'yo, yung logic mo, sabi niya ganon, dapat I will impeach. Sabi niya ganon, I will impeachment. Di ba mali yun? Ay, tayo naman, nagkakamali rin tayo, mga ka-GP Natics. Kaya lang napuna yun ng mga netizen. Di ba? Napuna yun ng netizen Sabi niya ganon, tayo, dito lang naman tayo, hindi naman tayo kongresista. Di ba? Pero mga kababayan, siya kasi kongresista. Tapos magpapa-impeach ka ng Pangulo, ang iyong grammar, we will impeachment President Marcos. Ano yon mga kababayan? Diba? Sabi ni Sarita Sambrona, tanong ko lang ka-GP, may nakita ka na bang DDS na hindi sinto-sinto? Meron. Meron ako nakitang DDS na hindi sinto-sinto. Yung, nakalimutan ko yung pangalan DDS siya, pero hangang-hanga siya kay Pangulo. Hanggang ngayon, sabi niya, DDS pa rin ako. Pero hanga ako talaga kay Pangulong Bongbong Marcos. At hindi ko siya inaaway, hindi ako nagsasabi ng masama against kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nakikita ko yung pagsisikap ng tao. Nakita ko yung malasakit ng tao. Nag-iisa lang yun na DDS na hindi sinto-sinto. Diba? Sabi ni Priscilla Ramasami, we will impeachment. Wow, bobo naman ni Kiko. Sayang nga hindi natin nakunan ng screenshot mga kababayan kasi kanina busy ako. Naka-ready na lahat kaya lang iyon, hindi ko nakunan ng screenshot kasi ang plano ko, ipakita ko lang sa inyo sa screen. 'Di ba yung kagaya ng ganito? Ayan, nakalagay siya sa website, sa site mismo, tapos ipapakita ko lang. Ganyan sana ang gagawin ko. Para kasi pag pinakita ko kasi siya ng screenshot, baka sabihin nyo, edited. 'Di ba? Kaya gusto ko sanang ipakita ng ganito. Para sa ilalim, nandun lahat ng mga nagsasabi sa kanya, gusto mong ipa-impeach si President Marcos, pero yung grammar mo hindi maayos. Na meow tuloy siya. At saka mga kababayan, isipin nyo ano ang utak na mayroon itong si Kiko? Bakit mo ipapa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos? Diba he's the only one, mga kababayan, na naglakas ng loob na magsalita. Ibunyag kahit kaalyado, kahit, di ba? Mga kasama, alay. Hinggil dito sa flood control. Samantalang itong si Chis Escudero nga mga kababayan, ang lakas, di ba? Doon sa kanyang privilege speech. Pero parang miss lang ang kanyang binibitawan. At doon, mga kababayan, sabi niyang ganun, alam niya na matagal na may nangyayaring kabulastugan. Mayroon pa nga siyang isa doon na in-emphasize ni Attorney Jesus Palsis na sabi niya, alam ko na yung kalakaran nyo dyan sa taas sa DPWH, kaya magbaba kayo ng para sa akin. Sabi niya gano'n. At may kickbacks doon na 160 million. 'Di ba? Mga kababayan. Sorry sa number, baka mali ako ng number, kayo na bahalang magtama kung ano yung tamang figure. Baka mali ako 'Di ba?
Yun ang pinapa-emphasize ni Attorney Jesus Palsis. Sabi niya gano'n, oh, hindi ka naman na tumanggi. Hindi ka naman sumagot dun sa aligasyon sa'yo. Dapat dun ka nagpo-focus. Bakit nagpo-focus ka dun sa pagbira? Kaya nga sabi ko dito, si Kiko Barsaga, may pahabol pa siya eh. Sabi niya gano'n, no? Dagdag pa ni Barsaga, hindi dapat palampasin ang kapabayaan ng administrasyon sa gitna ng lumalalang anomalya sa mga proyekto ng DPWH. Git niya, kailangang panagutin ang pinakamataas na opisyal ng bansa kung patuloy na mabibigo itong ipagtanggol ang interes ng publiko. Ano pa bang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba interes ng publiko ang kanyang pinangahawakan dito at yun ang kanyang gustong mangyari. Kaya nga mga kababayan, nagpapaimbestiga ito. 'Di ba? Kung hindi interes ng bayan, kung hindi interes ng mamamayan ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, pwede na siyang manahimik eh. Pwede niya nang hindi pakialaman ito, mga kababayan. 'Di ba? Pero merong malasakit ang pangulo natin. Anong sinasabi ni Kiko? Talagang mga kababayan, maraming nagsasabi na ito ay talagang nagpapaepal lang. Ano ba to? Inutusan ba ni Sara to? May sayad din? Oh, anong grounds para tanggalin? Ay yung nagtatrabaho tanggalin, yung hindi nagtatrabaho hindi matatanggal, hindi matanggal-tanggal. Kaya nga eh, yung sinasabi nila na walking vice president daw. Oh. Sabi tuloy ni Bin Laden, baka mauna ka pa, sabi kay Kiko. O, umpisa na yan para naman makahinga na ang Pilipinas sa mga tanga at bobong korap na politiko, sabi ni J.R. Santos. O, paano naman mangyayari yung pagpapatalsik kay PBBM? Nag-iisa lang si Kiko Barsaga. O sabihin, hindi naman totoo na nag-iisa lang siya GP eh. O sige, nung, 'di ba? Nung September 21, Maestro Paul TV shoutout Kabsat. Nung September 21, nakita natin yung mga DDS, 'di ba? Yung mga DDS nagpunta ng EDSA, nagpunta ng doon sa mga kababayan, ano ba 'yon? Camp Aguinaldo ba 'yon? O, yung pinuntahan nila. Ngayon, kung iisipin ninyo, kung marami kayo, di dapat nangyari na yung plano ninyo. Pero wala. Di ba walang tao? Kayo pa nga mismo, mga DDS, gusto nyong sumali doon sa ginagawang mga rally ng mga ibang mga grupo. Kasi nahihiya kayo. Nahihiya kayo na nilalangaw yung rally ninyo. Kaya gusto nyo, sali kami dyan. Parehas lang tayo ng pinaglalaban. Mabuti na lang yung mga iba, ayaw pasalihin yung mga DDS. Ginanon pa, uwi. Di ba? Aray. Pero sa palagay ko, mga ka-GP natin, sa Boss Joshua Kawili, pag itong napuno na yung pag halimbawa hindi na busy yung mga tao dyan sa Kongreso, kasi ngayon budget deliberation pa lang, di ba? Pero pag dumating yung oras na hindi na busy ang mga yan at may free time na, for sure mabibigyan na nila ng oras itong si Kiko. Sigurado ethics committee to. Kaya nga, may pagkasintu-sintu na SF. Kung walang papansin dyan, baka magpakamatay yan. Kasi pag alam niya, may mga camera kung ano lang gagawin. Palagay ko, may nag-uutos dito. Diba? Ginagamit, mga kababayan, ito. For sure ako, may nag-uutos dito. Kasi hindi yan magiging ganyan ang asal kung walang nag-uutos dyan. May naka-back up sa likod niyan na malaking isang tao. Palagay ko lang yun ay galing po sa aking sariling bibig. Pare-pareho silang kulang ng tornilyo sa utak. Mukha nga nahulog na, mukhang marami-rami na yung nahuhulog na tornilyo.
Oo. Sayang nga eh. Maganda sanang tumawa dito kung nakita natin yung tawag dito, yung comments, nakita natin yung reactions. Kasi umabot ata ng mga kababayan eh. Parang meron ako nakitang mga 20,000 reactions. Tapos ang views ata no nasa 2 million, parang ganun eh. Pero binura kasi. Oh. Si Ma'am Amy Campbell tawa ng tawa. Mama Ros, matalino sana si Kiko kaso lumagpas yung talino layo ng narating. Oy, mga kababayan, tayo hindi naman po tayo tumitingin no sa kumbaga kung hindi man ito nakatapos kasi parang tayo rin ito, undergraduate. 'Di ba? Kaya lang mga kababayan, nasobrahan nga talaga. Ang layo ng narating ng kanyang pagiging matalino. Pero for sure ako, nepo baby ito. Walang tiyaga sa pag-aaral kasi nakakatanggap ng mga luho sa buhay. 'Di ba nararanasan niya lahat? Nakita niyo yung page nito, yung Facebook page niya puro babae, kung ano-ano mga kalokohan. 'Di ba? Eh dapat nga siyang tanggalin na ganun eh. Dapat siya ang patawan ng ethics committee. Maliwanag yung saltik eh. Oh. Magaling sa DDS pero bulok galing yan sa non-DDS. Lasting show above normal ang IQ ni Kiko. Sabi ni Mama Ros. GP, yung ads mo si Alden. Naalala ko yung sigaw ng tao sa rally. Arjo, kulong, Aldab, ibalik. Ay. Iyon naman mga kababayan, mga ka-GP Natex, yung kaso ni Arjo, wala pa naman tayong nakitang ebidensya nun. Kulang pa yung mga ebidensya. 'Di ba? Saka tayo maniwala pag nandiyan na lahat. Pero hindi natin sinasabi na malinis sila. Sabi ni Koreans, where were they when the EJK killings were happening? 51 billion, one district in others. With due respect, could they say not? Even one wrongdoing past admin, come on, with due respect. Wala, hindi yan naamin sila. Kahit anong mangyari. Pero ngayon, di ba, nakita ni Secretary Vince Dizon sa Davao, mga kababayan, hindi yun sa city. Eh, marami din mga ghost projects. Marami ding mga substandard. Marami ring mga pinagkapirahan. During Duterte administration.